ang mga sikretong ito ay hindi para sa kinino lamang, kundi para sa kanila na pinaghandaan ng Panginoon. Tama? Sabi nga, walang makakilala sa mga bagay na makalangit, kundi sila na nanggaling na sa langit, mga kapatid. Ibig sabihin, mga inihanda na ng Panginoon. At isa pa, no man no one can come to the kingdom of God. No one inherit the kingdom of God unless he is born again. Ibig sabihin, hindi ka makakapagmana, hindi ka matututo, hindi ka makakaalam patungkol sa kaharian ng langit maliban na may espiritu ka na nasa patungkol sa mga salita ng Diyos. Patungkol kay Kristo. Dahil siya yung salita, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Word of God na yun nagmanifest kay Kristo. Dahil sabi nga John 1:14, the Word was made flesh. Di ba? Nagmamanifest yung salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi niya, naparito ako para salitain ang salita ng Ama. At hindi ako naparito para sa aking sarili lamang, kundi dahil sa Ama na siyang nagsugo sa akin. Yung sinasalita ko, yung ginagawa ko, ayan ay nagbuhat sa Ama. Maging yung kanyang pangalan, I have come in my Father's name. Father's name. Binitbit niya yan. So, hindi naman masama yon dahil sabi nga ni Pedro, He is the image of the invisible God, di ba? Kaya lang, paintindihan natin na nilikha ng Panginoon Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Di ba? So may natupad na isa doon. The image and likeness of God. May natupad na sa kanya. Yung sa isa natupad na. Tama? Shall we say amen? At mangyayari pa lang sa bawat isa sa atin. Tama? Na kapag tayo'y nasakdal na, naging ganap na, at na-glorified na, doon natupad ang sinabi na let us make man according to our image and likeness. So yun ang plano, di ba? Nais ng Panginoon na magkaroon ng maraming binhi, maraming anak na hawig katulad ng kanyang tagapaglikha. Shall we say amen? At dahil sa pamamagitan nga ng bugtong na anak, ay nahayag ang ating Ama na hindi lang pala siya tagapaglikha, kundi siya rin pala ay isang manunubos sa sandaling tayo nahulog sa kasalanan. Tama? So, lahat ay pinahintulot ng Ama. Dahil nais niyang mahayag ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang mga katangian sa tao. Hindi dapat tayo mag-question, bakit pinahintulot niya na nagkasala ang tao? Bakit pinahintulot niya na tayo mapariwara? Siyempre, may magtatanong, di ba? Yun ay sa kadahilanan para makita natin na wala tayo kung wala siya. Tama? So, anong kailangan natin? Kailangan natin ng tagapagligtas. Tama? Shall we say amen? Hindi lang ang Diyos ay tagapaglikha, kundi siya rin ay isang tagapagligtas. At sa pamamagitan ng dugo ng kordero, labugtong na anak, ay naibalik tayo sa ating Ama.
na nasa langit. Shall we say amen? So doon makikita natin ang kabuuan ng plano na siyang natupad sa pamagitan ng dugo ng bugtong na anak. So natural, kung ang amay redeemer, redeemer din ang anak. Dahil sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng panganay, ay naibalik po tayo sa ating Ama. Shall we say amen? So yun, mga anak, mga kapatid, at bago ako magpatuloy, may i-share lang ako sa inyo. Pira-piraso lang, pero misteryo ito. Tanda natin, ang Diyos ay Diyos ng misteryo. Maaaring hindi natin napopokusan ang bagay na ito, pero gusto ko sa bawat detalye ay pumokus tayo. Kahit na sa tingin natin ay maliit na bagay, pero magbubukas ng unawa natin sa banal na kasulatan. Sige po, manalangin po tayo sandali at magpasalamat. Ama namin, banal, tunay na kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Naway kasihan mo po ang pangangaral ng iyong banal na salita, Panginoon, at iyong papayapain ang aming paligid at magbigay ka ng daan para sa aming tinapay ng buhay na aming mababahagi sa oras nito. Pangunahan mo po ang araw na ito, Panginoon, at ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ang kapayapaan sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel, na aming tagapagligtas. Ito po ay aming samot dalangin. Amen. And amen. Shall we say amen? Lakasan po natin. Amen. Kailangan gising tayo kasi pag amen, ibig sabihin nun, tunay nga. Di ba? Kailangan may yun, may diin yun. Tama? Hindi yung amen. Amen. Tutulog na, di ba? Kailangan may sigaw, may diin. Shall we say amen? Huwag na kayo sumigaw. Okay na yan. At gusto kong ibahagi po ito, no? Ito yung isang bagay na talagang naging matagal na katanungan para sa akin. Pero sabi ko nga, basta tumutok lang tayo sa salita ng Panginoon. Dahil nangako naman siya, di ba? When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Maging mga hiwaga yan na mahirap liripin, mga anak, mga kapatid. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay siyang tanging maasahan natin para magpahayag ng mga bagay-bagay. Ano? Shall we say amen? Kaya nga ang pagtuklas sa katotohanan ay hindi totally makikita natin o matatanggap natin sa mga Bible schools o sa mga theological schools. Mabibigo tayo doon. Dahil una-una pa lang yung pagkakilala sa Panginoon Diyos, hinati-hati na nila yung isang Diyos sa tatlo, di ba? Yung Trinity. Doon pa lamang ay mali na. So, hindi tayo magtitiwala sa mga ganong mga turuan. Samantalang ang banal na aklat ay nagtuturo na meron lamang nag-iisang Diyos. So, yan ang sekreto. Kapag ito'y tinayuan mo at hindi ka nagpahapay-hapay sa bagay na ito, ang buong unawa ng Biblia mapapasayo. At yung unawa na yan ay napasayo. Yan ang magiging token mo sa darating na pag-agaw. So, tandaan natin, sabi ni Kristo, sanctify them. Linisin mo sila. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Ito po pala ay panlinis sa ating kaluluwa. Tama po ba? Panlinis. Ibig sabihin, nung tayo nabubuhay pa nung nagdaang mga panahon, kasi namihasa tayo sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan eh. Tama?
Namihasa tayo na sumamba sa napakaraming Diyos. Samantalang ang Biblia mismo nagsasabi that there is only one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Sa ganang unawa, mga kapatid, ay may kalayaan na magpahayag ang Panginoon sa bawat hiwaga na nais niyang ipahayag sa atin. Dahil kapag ang pagkaunawa o pagkakilala sa may likha ay tila nawala sa ating kaisipan, hindi po makakapagpahayag ang Diyos. Hindi po makakapagturo sa atin ng Panginoon ng buong katotohanan. Diba? Ano sabi ni Kristo? Paano ako magsasalita sa inyo ng mga malalalim na bagay kung ang mabababaw na bagay ay hindi ninyo nauunawaan? Tama ba yun? Karamihan sa atin dito ay mga guro. Paano mo tuturuan ang bata magbasa kung yung ABC ay hindi alam? Tama ba? Ibig sabihin, magsisimula muna sa mabababaw na bagay. Sabi sa amen. So, isa pa yung panalangin ko, mga anak, dahil sa ganyan, nararanasan natin mga ganyan, lalo na kapag kapanahon ng Christmas Day, o kaya yung mga birthdays, gano'n. So, kaya yung dream natin na doon tayo sa kabila, unti-unti yun. Hindi yun naman bigla, Kaya lang, pag-pray lang natin. Lakip natin lagi sa Panginoon ang panalangin na yan. Dahil doon, tingin ko mas papayapa tayo kung makukulong tayo doon, Shall we say amen? Inalis ko na yung mga manok para tayo na yung titira doon. Lilipat natin ito. At hindi na tayo magagambala at hindi na rin natin sila magagambala kapag tayo naman ay nagtitipon. Di ba? Kasi may mga tao dyan sa paligid, ayaw talaga makapakinig ng salita ng Diyos. Di ba? Para sa kanila, nagagambala sila kapag nagtitipon tayo dito. Tama? Pero meron naman natutuwa. At nakahiga lang dyan, pero nakikinig ng salita ng Diyos. Tama? So, kailangan ilagay lang natin sa tama. Ipag-pray natin. Wala pong imposible sa Panginoon. At isa pang magandang balita pala, si Evangelist Vic ay mayroong mensahe, yung kanyang may bahay na magkakaroon tayo ng fellowship, kaya lang inihahanda pa yung lugar na kasalukuyan po ay ginagawa pa doon sa Pasita Complex, So magandang balita yan dahil nauna na siya, Kasi may salapi naman yun So tayo ay unti-unti, mga anak, mga kapatid, ay may ayos natin ang gawain ng Panginoon. Dahil napakahalaga nito, tama? Miski si David, sabi niya, ang hari ay nakatira sa magandang bahay. Subalit ang Panginoon ay nakatira lamang sa tolda. Sabi ni David yan, Pero sabi ng Panginoon, matutupad yung pangarap mo na yan, pero hindi dahil sa iyo may tatayo ang aking bahay, kundi sa pamamagitan ng iyong anak na si Solomon. So natupad yung kay Solomon, mga anak, mga kapatid, na nagkaroon ng literal house ang Panginoon, Tinawag house of prayer, yung pong temple. Shall we say amen? Ayan. Nag-faded na. So yon, natupad po yon. At yung templo na yon, tandaan natin, makinig kayo, kung kayo ay nag-aabang ng rapture, ang third temple na yan, yan ang pinakamagiging tanda natin. Shall we say amen? Tandaan natin, kung nasusubaybayin ninyo yung mensahe ko, na mayroong pure language na i-restore. Pure language na i-restore, mga anak. Walang iba kundi ang salita ni Israel. I-restore yon. At ang Diyos ay hindi gagamit ng hintil para i-restore yung yung salitang ito ng Hebreo. Hindi siya gagamit ng hintil, tama?
Dahil wala naman tayong alam sa salitang Hebreo eh, tama? Yun po yung pure language na binabanggit ni Zechariah. He will restore a pure language, mga anak. Para yan sa Panahea chapter 3 verse 9. Sapagkat aking ngang sasauliin ang bayan ng dalisay na wika. Yan ang pagkakatagalog, dalisay na wika. Isa lang yon. Upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi ba sabi ng Biblia, in that day there shall be one Lord and His name one? Tama? Ngayon, iba-iba ang pagtawag sa Kanya. Tama? Amen? Minsan nga yung salitang hallelujah, ginawa pa nilang hallelujah. So, malaking pagkakamali yun, di ba? Kailangan yung salitang may meaning na mauunawaan po natin. At may meaning din para doon sa nagbigay ng pangalan. Tama? Sino ba nagbigay ng pangalan sa ating Panginoon Diyos? Walang iba kundi siya rin, di ba? Siya ba say amen? His name is Yah. Sabi nga doon, Psalm chapter 68 verse 4. At sa maraming bahagi ng Biblia, mga kapatid, yung tetragrammaton na hindi maunawaan. Hindi natin maintindihan yun dahil ano nga tayo, Gentiles nga tayo, tama? At hindi kinakailangan matuto ka ng salitang Hebreo o yung wikang dalisay na binabanggit dito sa Zephaniah chapter 3 verse 9. Hindi mo kailangan matutunan ng Hebrew word para ikaw ay maligtas. Tama? So ito yung nilinaw ko kay Brother Gamaliel, mga anak. At sumang-ayon naman siya. Sapagkat pag sinabi ng Biblia, for then will I turn to the people a pure language. Ibig sabihin, hindi ito sa presenting panahon kinabubuhayan natin. Kundi then, dun pa sa harapan yon, tama? Hindi, sino mang mga hintil na hindi marunong ng wikang Hebreo ang magre-restore back ng pure language, tama? Kundi, magsisimula ito sa 2 propeta ni Israel. Malinaw po? At kailan ba, Brother Arky, lilitaw yung 2 propeta sa Israel? Sa ngayon po, ay gumegera muna si Israel. Tama? Ano ang purpose ng kanilang pagbaka? Para mabawi ang mga boundaries. Tama? At pag nabawi ang boundaries, magkakaroon sila ng kapayapaan. Tama? Mababawi ang temple ground at doon muling maitatayo yung third temple. First temple, nasira. Second temple, nasira. Then, yung third temple, ito na ang luluklukan ng hari ng mga hari. Yung third temple. Ang design po ay nasa Ezekiel. Yung third temple na yan, naluluklukan ng ating Panginoong Jesucristo. At doon sa templo na yon, ang tubig ng buhay ay bubukal. Shall we say amen? Yung tubig ng buhay, yung literal na tubig at yung spiritual na tubig bubukal po doon. Hindi ba? Di ba tayo nagtataka? Minsan nakakita tayo ng mga bukal ng tubig nasa taas ng bundok, nagtataka tayo paano bumubukal yung tubig dito? Napakataas niya, pero yung tubig walang patid, di ba? So, dahil yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Na bagamat ang Mount Zion, mga kapatid, bundok yun, napakataas nun Di ba? Yun ang magiging headquarters ng ating Panginoon pagdating ng millennium. Zechariah chapter 13 verse 7, may tanong ako dito, no?
Kasi ito yung binigay kong assignment do sa mga end time follower daw. Sige, hindi na tayo makakapagpatuloy mag-aral. Bigyan ko na lang kayo ng assignment. At kung talaga sinasabi nyo na updated kayo, bigyan ko kayo ng assignment. Balik nyo sa akin ang sagot. Kaya may mga 3 tanong ako doon, about Abaddon, tatlo yun eh. And ito pa yung isa, yung naging assignment nila. Basahin ko po mga anak. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Set the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. So ito, mga anak, naintindihan ba natin? Yung iba nakaintindi. Pero sa iba, misteryo pa rin. Tama? Shall we say amen? Awake, O sword! Mga kapatid, dito po yun. Kung papasahin natin yung buong chapter na ito, ay patungkol sa restorasyon ni Israel. At sa restorasyon na yan, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi siya kayang i-restore na isang Gentile na apostol o Gentile na propeta o evangelist, teacher o sino man yan na mangangaral. Hindi sila kayang i-restore. Dahil sila po, iba ang dealing ng Panginoon Diyos kay Israel at ang dealing sa mga Hintil. Magkaiba yon, tama? Shall we say amen? Kaya nga, buuin lang natin para malaman natin na ito ay patungkol sa Israel nations. In that day, there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. So in short, mga kapatid, hindi ko nabuuin ito dahil na-message ko na ito noong nakaraan, iiba tayo. For sin and uncleanness, ibig sabihin yung karamihan ngayon ni Israel na patuloy nilang isinasagawa. Shall we say amen? Ang Israel wala pang mensahe. Bulag pa rin sila sa katotohanan. Hanggang ngayon, na kahit sila'y pinagpapala ng Diyos, bulag pa rin sila pagdating sa spiritual na pagpapala. At yun ay pagkakilala sa kanilang Redeemer. Tama. Yun ang totoong pagpapala eh. Pero bulag pa rin sila. Dahil nagpatuloy yun, yung kanilang pagtanggi dito. 70 AD, sinira sila ng Panginoon. Ang gospel of truth, ipinamahagi na sa mga Hintil. Tama? Sabi say amen? Ipinamahagi na. Dito, sa atin. Nakarating sa atin. Kaya nga meron ang nag-i-English eh. Meron ang nagbi-Bisaya, Bisayan version, English version, Tagalog version ng Biblia. Tama? Shall we say amen? Dahil para sa atin ito. Samantalang si Israel, dahil sa kanilang pagtanggi, sabi ni Pablo, dahil sa inyong pagtanggi, narito kami paparoon na sa mga Hintil. See? Napakapalad natin, di ba? Dahil yung good news sa atin na ipinarating. Tama? Samantalang si Israel, dahil sa inyong pagtanggi, narito ang inyong bahay ay masusumpungan yung giba. So, inire-repress ko lang mga anak, mga kapatid. For the sake na yung mga baguhan sa ating plak na maintindihan nila ito, mga anak. So, sa puntong ito, mga kapatid, mga anak,
na bagaman may 2 propeta na nangaral sa bansang Israel, ano? Pero pagdating sa middle of the week, papahintulot ng Panginoon na mapapatay ang 2 propetang ito. Di ba? Moises and Elijah. Matthew chapter 17, verse 11 to 13, kung di ako nagkamali. Moises and Elijah, sa kanan, sa kaliwa ni Kristo. Doon sa Mountain of Transfiguration. Naalala ba ninyo? Si Kristo ay nagbagong anyo at katabi niya si Moises at si Elijah. Tama? At nagsabi na tunay nga si Elias o si Elijah ay babalik at isasauli ang lahat ng bagay. Tama? Pero kasama niya na si Moises doon. Hindi yung literal na Moises, ha? Ulitin ko lang sa inyo. Kundi the same power and anointing of Moses and Elijah. Gusto niyo basahin natin? Para sa kapakanan ng mga bago nating kasama, no? 17, Matthew 17, mga anak. Sabi ng Panginoon, mag-aral daw tayo sa Kanya, no? Sabi nga ni Brother Johnson, yung mga churches ngayon, papasok ka. Paglabas mo, wala kang kaalam-alam, Alam mo na, nagkantahan lang kayo, di ba? Hindi lumalago. Pero sa end time message na totoo, mga kapatid, gusto ng Panginoon maging agila tayo. Lumipad ng tulad sa agila. Yan ang ibig sabihin nun. Mataas ang lipad ng agila. Mataas ang kanyang understanding. So ito po, Matthew chapter 17, no? Ito, paigsiin ko lang. Buhay ko lang nga. Kasi kulang And after 6 days, Jesus take Peter, James, John, and his brother, and bring them up into a high mountain. It was a mountain of transfiguration ito. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as snow. And behold, there appeared unto them Moses and Elias, or Elijah, talking with him. Tandaan niyo, si Moses dito at si Elijah ay espiritu, di ba? Amen? Alam natin, itong bagay dito ay hindi literal, kundi ito isang vision. Mamaya mababasa natin. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou will, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elias. So, ganun ka-importante yung Moses and Elijah, no? Tama? Nasa gitna ang Panginoon doon sa vision. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud. Ito na yung tinig ng ating Ama. Tama? Doon sa cloud, may nangusap. Which said, this is my beloved Son. Tinuro, di ba? Si Kristo yun. Tama? Ayan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Pakinggan niyo ninyo siya. Mas pakikinggan ninyo ngayon yung aking bugtong na anak. Tama? Shall we say amen? Kasi ministeryo ng Panginoon yan. Si Elijah at Moses patay na. Ito yung vision. Tama? And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. And Jesus came and touched them and said, Arise and be not afraid.
And when they lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. Nawala yung dalawa. Tama? Kasi vision nga yan eh. And as they come down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man. So vision pala yon, hindi actual. Tama? Pag sinabing vision, pinapakita lang na ganon. Doon yung importansya ni Moises at ni Elijah. Tama? Sabi si Amen? Kasi may gagampanan sila sa kanilang pagbabalik Dito. Para sa Israel lamang yon. Tama. Ang magiging trabaho nila, isa yung restoration of the pure language. Tama? At yung pagpapakilala sa ating tagapagligtas. Dahil patuloy pa nilang tinatanggihan ng Mesiya Tama? Sabi si Amen? Purihin ang Panginoon. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen from the dead. So, ibig sabihin si Kristo, hindi pa naipapako sa krus. Tama? Naintindihan ba yung kwento? And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias or Elijah must come first? So, yun ang tanong, di ba? Bakit sinasabi nila darating muna si Elias? At kasama nga si Moises sa vision And Jesus answered and said unto them, sa mga disciple, Elias or Elijah shall first come and restore all things. Yon, including the pure language. Para makasamba ang mga tao sa buong mundo na may iisang pag-iisip. Pagparoon nila sa headquarters ng ating Panginoon at tagapagligtas. Naintindihan natin? Hindi naman pupunta sila doon. Yung salita ng Egypt, iba yung pangalan na ipapangalan sa kanya. Hindi pwedeng ganon. Babaguhin yon. Ang pangalan na ipapangalan sa kanya ay yung pangalan na ibinigay ng Ama sa kanya. Tama? At yung ibinigay ng Ama, ipinakilala ng Ama, yung tunay niyang pangalan. His name is Yah. Kaya nga, ang churches dito, paulit-ulit ko na sinasabi ito. Ang Christian daw, mga anak, mga kapatid, hindi nakakalimutan yung salitang Hallelujah. Ibig sabihin, purihin siya. Yung dulo na, yung Yah. His name is Yah. Hindi Jah. Tama. Ang ginawa ng mga translator ay Jah. Yung iba naman, ginawang Jehovah. Yung iba naman, ginawang kung ano-ano Aalisin na daw yun. Yung the names of the Baalim in their mouths. Aalisin na yon. Itatama ang pagbigkas dahil mayroon ng pure language. Tama. At hindi manggagaling sa Gentiles sa pure language. Ulitin ko. Kasi, sorry, Gamaliel, nagsasalita lang ako ng totoo. Kasi namihasa no? Mga tao, di ba? Na inaakala nila ang Gentiles ay kayang gawin yung gagawin ng dalawang propeta. Hindi natin kaya yon. Tama. Miski si Brother Branham, bahagya lang, gumamit siya ng salitang Yah. Bahagya lang yon. Pero most of the time, ang ginagamit niya ay Yahweh or Jehovah. Yun ang ginagamit ni Brother Branham. Kaya yon, pinahintulot yon ng Panginoon na mabigkas po natin yung mga words of Baalim, pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Pati salita ng Diyos, ito'y Seyos Dahil naman natin kung sino si Seyos Di ba? One of the gods of the Greeks, mga kapatid, Seyos. Doon kinuha yun. Kaya nga,
Ang proper talaga yung pagbigkas ng tamang pangalan. Yahushua. Meaning, Yahshua means Savior. Yahushua became a Savior. Tama? Yahshua, the Messiah, the Anointed One. So, babalik ito, no? Sabi dito, yung tanong, and his disciples asked him, saying, why then say the scribes, yung mga manunulat, say that Elias must come first. Sabi nila, ba't darating daw muna si Elias? Dito yun, ha? Nagtanong sila dito. Ang sagot ito, and Jesus, or Yahshua, answered and said unto them, Elias, or Elijah, or Elias, or Eliah, truly shall first come. Anong gagawin? And restore all things. Shall we say amen? Saan yun? Kasi sa bayang Israel na yun eh. Tama, dito. Shall we say amen? Moses and Elijah, the same anointing. Hindi na-resurrect po yung Moses at hindi na-resurrect yung Elijah original. The same power and anointing. Diba? Sino naging halimbawa natin? Si John. Si John the Baptist with power and anointing of Elias or Elijah. Tama? So, ganun din dito. The same power and anointing. Ngayon, sa Gentiles, yung ating propetang kinikilala at tinatanggap na propeta sa panahon naman ng Gentiles, siya po si William Marion Branham. Ayan. 7th Church Messenger. 7th Church Age Messenger. William Marion Branham. Siya po ay nagtataglay ng pahid ng kagaya kay Elias. Dahil kapag sinerge po ninyo ang history ng kanyang pangangaral, ilang mga patay ang bumangon, mga may sakit, nagsigaling, nababasa ang isipan ng tao, may mga 9 gifts of the Holy Spirit. Ano pa? Kayo na lang po ang tumuklas sa ministry ng tao na yan. William Marion Branham. So natupad, Malakay 4, 5, and 6. Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great son yun. Dito, natupad yung kay John the Baptist. And dreadful day, natupad naman yan kay Marion Branham at sa dalawang propeta na yan. Kasama si Moises. Tama? Kasi ito po yung panahon ng restorasyon eh. Di ba? From here to here. Tama? Itong restorasyon, hindi na dito. Dito ang restorasyon. Para ibalik tayo, at the same time, pagkatapos natin ma-rapture, sa Israel naman, ang i-restore back. Malinaw po sa inyo? Amen. Kaya maigit na may diagram tayong ganito para makita ninyo ang chronological order ng Biblia. Tama. Hindi ito galing sa Bible School. Tandaan natin. Galing ito sa propeta ng Diyos na nagpakita ng mga tanda. Tama. Amen. Shall we say amen? Dahil hindi po ito na pag-aaralan sa mga Bible School o sa theological school. Wala. Mali ang makukuha mo doon. Maliligaw ka lang doon. Kailangan kilalanin mo lang ang lingkod ng Diyos na ginagamit para maligtas ka at matuto ka sa tamang aral ni Kristo. Tama po ba yun? Shall we say amen? Ayan, yung fivefold ministry na totoo. Apostles,
prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yun totoo, ha? Kasi karamihan ngayon reverend, bishop, o kung ano-ano mga tawag, mga kapatid. Ha? So yan, yung 5 na yon na ginagamit ng ating Panginoon. Verse 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come. Darating muna si Elias, tama? Shall we say amen? And anong gagawin? He will restore all things. Patungkol saan niyang i-restore na yan? Pag sinabing restore all things, i-restore ang tamang pananampalataya. Dahil yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao, tama? Pananampalataya. Ang tao ay maliligtas dahil sa kanyang pananampalataya. Kung mali ang pagkakilala mo sa Panginoon, hindi yan pananampalataya. Tama, kasi inilihis ka ng dyablo, inilihis ka ng kaaway. Tama? Kailangan pure word. Pure word of God. Yan ang makakapaglinis sa iyong kaluluwa. Makikilala mo ang tunay na nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Shall we say amen? Praise the Lord. Truly, sabi doon, Elias truly shall first come and restore all things. Ngayon, tanong ko sa inyo, may na-restore na ba sa panahong ito na isinulat ang gospel? Dito yan Wala pa. Tama. Miski si John the Baptist, pinugutan nga ng ulo di ba? With the power and anointing of Elias, pinugutan siya ng ulo. Wala siyang na-restore. Tama. Ang ginawa niya lang, pinakilala niya ang kordero ng Diyos. Sabi niya, behold, the Lamb of God. Nung nakita niya, si Kristo, the Lamb of God that take away the sins of the world. Kaya nagsuluran ng tao. Sabi ni John the Baptist, I must decrease and He must increase. Tinutukoy niya si Kristo kasi alam niya, aalisin na siya sa tagpo mga kapatid Sa verse 11 or 12, but I say unto you that Elias is come already. So, sino tinutukoy na Elias dito? John the Baptist. Tama. Shall we say amen? And they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Hindi ba? Pinugutan siya ng ulo? Tama. Shall we say amen? Likewise shall also the Son of Man suffer of them. So verse 13, then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Tama? Naintindihan natin? Malinaw ba sa inyo na si John the Baptist may taglay ng spirit and power of Elijah? Amen? Pero doon, walang restorasyon. Pero ang pangako ay restorasyon. Saan magkakaroon ng restorasyon? Di sa end time. Dito. Tama. Shall we say amen? Una, sa katauhan ni William Marion Branham sa end time message. Tama. At kasunod nito, after the rapture of bride, kasunod niyan, Moses and Elijah naman sa Israel. Tama. So, i-restore ang hintil. Pagdating naman dito, i-restore ang Israel. Paliwanag. Shall we say amen? So, ang trabaho ni Elias ay i-restore. Mag-restore.
Ganon din si Moises. Tama? Shall we say amen? Kaya lang dito na siya lilitaw. Yung the same power and anointing of Moses, dito na yon. Tama? So ito, awake o sword. Balik tayo sa Zechariah chapter 13 verse 7. Dandahanin natin. Awake o sword. Gumising ka o tabak. Alam niyo yung tabak? Yung pamatay yun di ba? Pag gumising yon, anong ibig sabihin? Ay, may papatayin. Tama. Awake o sword against my shepherd. Sino yan? Tandaan natin, ulitin ko lang, itong chapter 13, prior ito, sa first half of the week, of the 70th week of that year. Dito yun. Dito sa middle of the week, ginising ang tabak. Tama? Mahalaga ito, mga anak. Kasi, dito nyo mapagdudugtong ang mga kapahayagan ng Book of Revelation. Kasi, ano ba ang pagkakasabi? Mapalad ang bumabasa at dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hula. Yung Book of Revelation yun. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Tama. Ano yung malapit na? Anong panahon yun? Kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia, di ba? Ibig sabihin, iniintay natin yung malapit na pagparito ng Panginoon. Tama. Yun ang malapit na binabanggit doon. Tama? Ha? Sapagkat ang panahon ng pagparito ng Panginoon ay malapit na. So, salamat dahil inagaw na tayo dito. Dahil binuksan sa atin ang pahayag. Tama? Yung unawa. Tama. Yung understanding. Yung revelasyon. Na kapag yan ay ipinagkaloob na sa iyo, yan po ay tinatawag na revelated oil. Yun ang term na ginamit ni Brother Jackson. Ano? Pag sinabi natin revelated oil, yung iyong ilawan, yung iyong pagkatao, yung iyong kaluluwa ay magliliwanag. Ang iyong lalandasin, ang iyong daraanan ay magliliwanag. Shall we say amen? Samantalang ang foolish virgins, may bahagya silang liwanag sa kanilang paglalakbay, but later on, habang papalapit na sila sa pagparito o sa Panginoon, habang palapit sila, naubusan sila ng langis. Di ba? So, anong kalagayan meron sila sa kanilang buhay? Mangmang, di ba? Shall we say amen? Ibig sabihin, hindi nila prioritize na sana'y may liwanag sa kanilang paglalakbay. Nasumpungan na kulang ang langis. Yung iba'y nakabili, pero yung iba'y kinulang, mga kapatid. Samantalang ang matatalinong, ang lima sa 10 dalaga ay naging mapalad sapagkat meron po silang extra oil. Tama. Shall we say amen? So yan. Ulitin ko yung Zechariah chapter 13 verse 7. Kaya nga, nire-require natin dito, kailangan may binabasa kayong Biblia, mga anak. Diba? Kung matalas man kayo sa pakikinig, mapalad naman ang nakikinig. Mapalad din ang bumabasa. Tama? Mapalad din ang ang nagbabantay. So, lahat yung mapalad. O, kung saan kayo doon, at least, mapalad. Updated.
sa understanding. Tama. May langis. Ayan. Siguro naman malinaw na yan, mga anak. Awake, O sword, against my shepherd. Ito na. Kasi yun yung may hawak ng sword na yun, mga kapatid. Yung European beast at yung American beast, mga kapatid. Awake, O sword. Wala nang espada doon. Pamatay na talaga doon, mga kapatid. Di ba? Mga high technology na pamatay yun. Yun lang gagamitin sa Israel para girahin sila. Sa ngayon, medyo magkakampi pa. Kaya nga ang tinitignan natin, medyo mag-iintay pa tayo talaga ng panahon. Kailangan mapalitan ng presidente ng Amerika. Shall we say amen? Awake, O sword, against my shepherd. Sino yung shepherd? Si Moses. Ito, assignment nga ito eh. Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot, Brother Johnson eh. Si Moises. Kasi ang tagpong ito sa first half of the 7 weeks of Daniel. Tama. Ilang beses ko nang itinuro ito in chapter 13, inulit-ulit kong basahin, di ba? Tama? Ng Sekaraya. Kasi pag binasa ka ulit ito, tatakbo na naman ang orasan, mga anak. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Sino yung fellow? Haba pala itong Bible study ko. Kaibigan. Si Moises ay shepherd dahil siya ay inutusan ng Panginoon para pamunuan si Israel sa kanilang paglabas sa Ehipto. Tama? Siya ay tagapagligtas ni Israel. Tama? Amen. Exodus chapter 3 verse 15, and God said unto Moses, Thou shalt say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. So 16, Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. So sa Israel, habang sila inaalipin sa Ehipto, wala silang shepherd, wala sa kanilang mangunguna. Kaya inutusan po si Moises bilang shepherd ni Israel. Tama. Shall we say amen? Ito. Bumalik sila dito sa first half of the week, mga kapatid. Ito. Exodus chapter 6 verse 13. Bilisan ko lang pagbasa. And the Lord spake unto Moses and to Aaron, yung kanyang kapatid, and gave them a charge unto the children of Israel and unto Pharaoh, king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt. So yun ang purpose. Na kailangan lang ng shepherd. Tama? Shall we say amen? Amen. Awake, O sword, against my shepherd. Nangyari yan. Dito. And against, may another man. Tama? Yung lalaki na aking kasama.
against the man that is my fellow. Sino ito? Si Elijah. Said the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. So gagawa ang Panginoon. So yan. Yung misteryo dito, na napapaloob dito, Zechariah chapter 13 verse 7, the shepherd and my fellow. John the Baptist. Alam niyo ba si John the Baptist ay pinsan ni Kristo? At sinabi ng Biblia, magkaibigan sila. John chapter 3 verse 29. Basahin ko sa 27. And John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. So nandun yung pangalan ni John the Baptist, ano? Ye yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. So ito, siya na yung nagsasalita na, no? Hindi raw siya yung Kristo, kundi magwi-witness siya patungkol sa Kristo. He that hath the bride, sa Tagalog, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae. Sino ba yung kasintahang babae? Sa spiritual, tayo. Tama. Yan. Ang nagtatakilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Sino ang kasintahang lalaki? Si Kristo. Tama. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya. Sino yung kaibigan? Si John the Baptist. Tama. Si John the Baptist, anong uri ng anointing meron siya? Anointing of Elijah. Tama. Sabi sa amen. The same power and anointing. Kaya lang, hindi nagamit ni John the Baptist yung bagay na yun, ano? Kasi wala tayong nakita na nakasulat. Tama. Sabi sa amen. Kundi, maraming tao natakot sa kanya. Maraming tao naniwala sa kanya. At ipinakilala niya at ipinaghanda ng daan ang ating tagapagligtas. Tama? Ha? Amen? Ha? Sabi niya, I am the voice that crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Yun. Siya yun. Binabanggit sa Isaiah. Walang iba si John na may pahid ni Elijah. The friend of the bridegroom. Walang iba si Elias yun, mga kapatid. Ha? O yung anointing ni Elias. Kasi ang Biblia, mga kapatid, hindi diretsahang nagsasalita eh. Nakukuha ba ninyo? Bakit kailangan itago ang first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, seventh seal? Bakit kailangan itago ng Panginoon niya? At hindi direktang nagbibigay ng mga detalye. Kasi po may itinatago ang Panginoon. Para lamang ito sa may pangunawa. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Binigyan kayo ng Espiritu na makaunawa. Tama? So, say amen? So, yan ang ipanalangin nyo at iiyak natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng ganong pag-unawa. Dahil ang Diyos po ay nagtatago ng mga bagay, ng mga hiwaga. At ipapahayag niya sa tamang kapanahonan.
Hindi naman mananatiling hiwagang mga bagay na to. Tama? Sabi sa amen. Kundi, sabi nga, He will restore all things. Pag sinabing i-restore ang lahat ng mga bagay, lahat ng hiwaga, ipapaunawa sa bride. Tama po. Ipapaunawa sa mga nag-iintay sa pagparito ng Panginoon. Pero kung hindi interesado ang isang tao, tandaan nyo, wala siyang mauunawaan sa salita ng Diyos. Kaya ako dito, sa pamamaraan ng pangangaral ko, nagpapaulit-ulit ako. Para kung may mga bahagi na hindi nagliwanag sa inyo, hindi naman kayo nagtatanong sa akin, sana maparating ko sa inyo ang mensahe. Kahit na hindi kayo nagtatanong. Tama? Shall we say amen? Kasi trabaho ko yun eh. At kung nagsasalita ako ng 10 taon, 15 taon, 20 taon, nagsasalita ako dito, ayoko na wala man lang kayo naintindihan. Di ba? Masaklap yun, di ba? Sa isang guro, ayaw niya na yung bata, di makaintindi talaga eh. Ang hirap eh. Sakit na yung ulo ko eh. Di ba? Ganun tayo minsan, di ba? Yung mga teacher, puro kay guru dito. Ayaw natin. Hanggang maaari, yung mga bata na yan, maturuan natin at makaunawa. Hanggat maaari, maging mas marunong pa sila sa atin. Tama? Shall we say amen? So, ganun ang damdamin ng isang guru eh. Ha? Purihin ang Panginoon. At sabi nga dito, He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standing and heareth him, rejoicing greatly because of the bridegroom's voice. Nasa tiyang pangalang eh. Nag-usap yung magpinsan eh. Tama ba yan? Magpinsan? Si John the Baptist eh. Hindi na mapakali sa tiyan ng nanay niya eh. Ayun. Una palang pinanganak si John, ano? Tama? Saka na yun. Kasi halos 6 months ang laktawan nila. Tuloy lang natin. The friend of the bridegroom withstandeth and heareth him, rejoicing greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. Diyan ang narinig niya, tinig ng Panginoon, mga kapatid, natuwa yung Elijah, natuwa yung friend of the bridegroom. Naintindihan natin? Kaya nga sabi ni John the Baptist, this is my joy, therefore is fulfilled. Na marinig ko yung tinig ng bridegroom's voice. Naintindihan natin? Ayan, balik tayo. Ayan. Awake a sword against my shepherd, against the man, and against the man that is my fellow, said the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Dito. Takbuhan si Israel, di ba? Shall we say amen? Sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo na tumatayo sa harapan ninyo, sino? Yung Antikristo. Magsitakbo na kayo sa mga bundok. Shall we say amen? Ibig sabihin, tumakas na kayo kapag nakita nyo na yung Antikristo. Tama? Instruction yan ng Panginoon sa Israel. Tama? Takas na kayo sa mga bundok. Hindi para sa atin yan, sa Israel lang yung instruction na yan. Kasi, ang bundok na tinutukoy niya dito Mount Olives Tama? Takas na kayo dahil makahati yung bundok. Doon kayo magtatago. Naintindihan natin?
Ah. Chapter 11, mga anak ng Revelation. Ito na yung paglitaw ng dalawang propeta. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos. So, may nakatayo ng templo. Tama. Ngayon, giba, walang templo sa Israel sa ngayon, ha? Ibig sabihin, bago mag-rapture, nakatirik ang templo sa Jerusalem. Yun ang sign ng rapture. Binigyan ako. Tandaan natin ang Book of Revelation para sa Gentile pa rin to, ha? Shall we say amen? Para sa atin ito. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. Sino yung inuutusan? Si Juan, siya yung sumulat nito at nakakita ng mga bisyon. Tama? Si Apostol John, yung huling apostoles, at siya po'y pinaakyat sa langit. Umakyat ka dito at may ipapakita ako sa iyong mga bagay sa hinaharap o sa harapin. So we say amen. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin. To measure is to investigate. Sapagkat ibinigay sa mga hintil, ayan. At kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. So, nakatayo ang templo, may mga sumasamba. Ang problema, yuyurakan ng mga hintil ang Israel for 42 months. So, ano ibig sabihin yan? Papasok ang ano? Dakilang kapighatian. Ang sentro ng dakilang kapighatian ay sa Israel. Tandaan po ninyo. Kasi magiging kaaway ni Israel ang Europa, magiging kaaway ni Israel ang Amerika. Matutupad yung sinabi ni Kristo, kayo'y kapopuutan ng lahat ng bansa ng dahil sa akin. Ibig sabihin dahil sa pagtanggi sa Kanya. So say amen? Kapuputan kayo ng lahat ng mga bansa. Lahat yun. Ngayon nga sa United Nations habang nagsasalita si Netanyahu nagbo-boycott yung mga di ba? Nagbo-boycott sila pag nagsalita na si Netanyahu, alisan na sila. Hindi ba? So dito mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon sa verse 3, and I will give power unto my 2 witnesses. Ito na yung 2 witnesses. The shepherd and his fellow. I will give power to my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. 1,260 days, 3.5 years, or 42 months, magpa-prophesy po itong dalawang propeta. With the spirit and power of Moses and Elijah. Sa verse 4, these are the true olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of Israel, of the earth. Two olive trees, 2 candlesticks. Ibig sabihin, liwanag sila. Tama? Sila yung magdadala ng liwanag. Yung olive trees, mga kapatid, nagsisimbolo ito ng eternal life. Yung puno na yan na nagpapagaling, mga kapatid. And if any man will hurt them, eto na, fire proceeded out of their mouth. Kanino nangyari to? Kay Elijah.
Tama ba? Second Kings chapter 1 verse 12, and Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven, consume thee and thy 50, ito yung mga kaaway, and consume, and fire, ito no, and the fire of God came down from heaven and consumed him and the 50, yung kaaway ni Elijah. Nagpababa siya ng apoy, mga anak, mga kapatid. So, ganun ang mangyayari. Mga anak, mga kapatid, sa Book of Revelation, dito, sa kanilang ministry sa panahon na yan. If any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Hindi naman literally na naglalabas ng ano eh. Ano yung dragon? Hindi ganon. Kundi mag-aater lang siya na susundan ng Panginoon para tupukin ng kanilang mga kaaway. If any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must be in this manner be killed. Halimbawa, silang dalawa ay lalabanan, aawayin mga anak at sasaktan, may kapangyarihan pang ipapahintulot ng Panginoon para gapiin yung kaaway. Naintindihan natin? Pero pagdating sa middle of the week, papahintulot na mapatay sila. Tuloy natin. This have power to shut heaven and train not in the days of their prophecy. Sino po ito? Si Elijah. And have power over waters to turn them to blood. Sino to? Si Moses. Tama. And to smite the earth with plagues as often as they will. Yan, silang dalawa na yon. And when they have finished their testimony, the beast, eto na, yung beast, European beast, mga anak, and the another beast, and when they have finished their testimony, the beast that ascend out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Gigirahin si Israel ng Europe. Mapapatay tuloy yung dalawang propeta. Maliwanag? Prophesy ito, mga anak. Mangyayari pa lang ito sa hinaharap natin. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt. So, Jerusalem yun. Nawala yung kabanalan, di ba? Ng Jerusalem. Shall we say amen? Naging Sodomo, naging Ehipto. Kaya yung mga nagpa-party-party doon, nakabikini, nakatupis, mga kapatid, pinagpapatay ng Hamas. Di ba? Amen? Kasi hindi naman sila believer eh. Tama? Ang Israel ngayon, hati pa rin. Political at saka yung mga religious. Hati pa rin sila, mga anak. Pero pagdating ng dalawang propeta, ito nga ang importansya eh, na darating muna yung dalawang propetang ito eh. Para i-restore back sila. Tama? Yun ang purpose. Tama ba ako? O mali? So ito, shall overcome them and kill them, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Ayan. Doon siya namatay sa sarili niyang bayan. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies be put onto graves. Ayan, panonoorin lamang sila, mga kapatid. Buong mundo nanonood. Tama lang yung pagkakasulat na ang buong mundo'y nanonood, sabagkat babalita yan sa buong mundo eh. At titignan yung mga patay, tuwan-tuwa sila. Tignan nyo nangyari. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them. Nagsaya ang mundo. Ha? And make merry.
and shall send gifts one to another. Yun. Because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Ayan. Dahil nga sa panahon ng kanilang ministeryo, ipinahayag nila, mga kapatid, ang salita ng Diyos. At ang bawat kaaway na lalabag, ginagamitan nila ng ng ngipin sa ngipin, mata sa mata. Hanga Brother Johnson, di ba? Sa atin, hindi naman pwede yun, di ba? Tama. Pwede bang pag may nanggulo dito, gulpihin mo? Hindi pwede yun. Tama. Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka dito sa kabila, pasampal ka na naman sa uli sa kabila. Pero dito, mga kapatid, yung dalawang propeta, pumapatay yan. Yung kanilang pamilya, pag nasumpungan yung isang mangangaral ay bulaan, yung magulang mismo ang papatay doon sa nangangaral na bulaan, mga kapatid. Di ba? Yung binabasa natin sa Sekaraya, nandun yun, chapter 13. Tuloy ko. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered unto them, and they stood upon their feet, and great fear upon them that which saw them. Ayun. Muling ibinangon ng Panginoon yung dalawang propeta. Tama? Sabi sa amen? Naintindihan ba natin? And they heard a great voice from heaven, ito na, saying unto them, come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Kaya nga sinasabi nila, may dalawang rapture, ano? Pero ito, dalawang propeta lang yung inakyat, tama? Sa Gentiles, may rapture. Sa Israel, sabihin na natin, gumamit sila ng salitang rapture dyan. Resurrection and rapture doon sa dalawang propeta na yan. Pero dalawang propeta lang yun. Tama? And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe come quickly. Yung 3 woes, saka na yun. First woe, hell loose on earth. Second woe, killing the 2 prophets. Mga kapatid, so yun po ang kaganapan sa bayang Israel. Chapter 12, kulang na po yung oras natin, na Book of Revelation. Ito na. Ito pa yung dagdag doon. Tuloy ko na lang. Bilisan ko lang, ano. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head the crown of 12 stars. The glory of Israel ito. The glory of Israel sa millennium. Italong ko na lang po dito sa verse 5. And she brought forth a man child, si Israel to, who was to rule all the nations with the rod of iron. And her child was caught up unto God and to his throne. Ayan, kinuha siya. And the woman fled into the wilderness. Sino po yung woman dito? Yung Israel? Takbuhan sila. Amen? The woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. 1,260 days. Yung woman, yung Israelites na spiritual, patatakbuhin sila sa wilderness sapagkat meron pong lupa na bubuka doon. Doon sila magtatago sa ilalim. Habang ang mga political Jews lumalaban ng patayan. So ituloy ko pa. Ito yung third woe. Dito yan. Dito yung kaganapan na yan. Dito.
Therefore rejoice, ye heavens. Sino yun? Yung mga na-rapture na. Shall we say amen? Rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Nandun na tayo sa taas eh. Woe to the inhabitants of the earth. Yun. Sa aba ninyo na mga naninirahan pa sa ibabaw ng lupa. And of the sea. So yung mga seaman, sister, yung mga nasa dagat pa. For the devil is come down unto you, having a great wrath, because he knoweth that he hath but a very short time. Great tribulation period na. And when the dragon, Satan, so that he was cast onto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Sino yung man-child? Si Kristo. Sino yung nanganak kay Kristo? Si Israel. And to the woman were given 2 wings of eagle, of the great eagle, that she might fly into the wilderness. Ang wilderness po, hindi Amerika. Kasi may nagtuturo nito sa end time, wilderness daw, Amerika. Pagpunta mo doon, sasalubungin ka lang naman ng mga antikristo doon eh. Tama ba? At si Israel, yung lumilipat, magagaling ka pa sa Middle East, pupunta ka lang, sasalubungin mo yung nilulusob na nga kayo ng European base, hindi nga kayo umubra, pupunta ka pa sa Amerika, dilalo ka ng patay doon. Tama ba? Ito ba yan? O sa kabila. To the woman were given 2 wings of great eagle. What is the wings? Na ibig sabihin ng wings, mga kapatid? Revelation. Tama? Wings meaning good news. Ang balita ay may pakpak. They were given 2 wings of the great eagle. 2 wings of the great eagle, yung mensahe ng 2 propeta. That she, si Israel, might fly into the wilderness. Doon po. Sa lupa na yon. Sabi ng Panginoon, tumakbo kayo sa bundok. Into her place where she is nourished for a times and half a times from the face of the serpent. Ibig mo sabihin, 3.5 years pa siya na magtatago doon habang surrender na ang mga Israelita. Dahil talunan sa gera, mga kapatid. Pero siya, nakatago doon sa tinatawag na wilderness, nasa ilalim sila ng lupa, mga anak. And the serpent cast out his mouth water as a flood after the woman. Ayan. Persecution to Israel. Flood of persecution. That he might cause her to be carried away of the flood. And the earth, eto na, help the woman. Ay, lupa mismo tumulong. Shall we say amen? Tama ba? Ang Panginoon mismo ang tumulong sa pamamagitan ng lupa na kanyang hinati. Tingnan nyo, the earth, help the woman. Tinulungan yung Israel. And the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Ibig sabihin, tinutugis siya ng flood of persecution, pero nung bumuka ang lupa, nagtago si Israel doon sa ilalim. Hindi na siya nasundan for 1,260 days. Hindi na siya natagpuan doon. Saan na lang sila matatagpuan? Dito. Papasok na ng millennium. Tama. Naintindihan natin? Si Karaya pa rin niya, mga anak. 1/3 ang nabuhay. 2/3 ang namatay. Patay lahat yun. Verse 17, and the dragon was wroth with the woman and went forth to make war with the remnant of her seed. Sino yung remnant of her seed? Kasi sinundan nila, nawala eh. Kaya ngayon, yung mga labi doon ni Israel, yun yung kikipaggera doon ang bakbakan ngayon. At sino pa? Which keep the commandment of God? Sino yan? Israel. Tama.
and have the testimony of Jesus. Sino yan? Foolish virgins. Dito. Israel and foolish virgins dadanas ng dakilang kapighatian. 5 months tormentations sa mga mahuhuling buhay. Sipin mo yan. Pero may 5 buwan na pagpapahirap sa tao. Sikapin natin na mapasama sa rapture, mga anak. Iyan ang kaligtasan natin. At yan ang pinag-uutos ng Panginoon. Dahil sabi, mapalad ang bumabasa, dumidinig, nagbabantay, sapagkat ang panahon ng pagparito ko ay malapit na. Yan ang instruction sa atin. Ano ang instruction sa Israel? Ano ang instruction ng Panginoon nang nabubuhay pa siya? Na lumalakad sa lupa, ang ibig ko sabihin, magsitakas kayo sa mga bundok. Tama. Tama. Yun naman ang kaligtasan para sa Israel. Shall we say amen? Magsitakas kayo sa mga bundok. Dahil pabubukahin ko yung lupa dyan para mapagtaguan ninyo. Kasi no way, kung literal na bundok lang ang pagtataguan nila eh. Kung yung Piela ba yun, Brother Johnson? Piela ba yung pangalan nun? Dito, sa panahon na yan, nagtago sila sa Piela. Nakatago naman. Pero yun ay sa panahon na yan. Pero ito, mga kapatid, sa Esal, sila pinagtatago at wala pang Esal na literal. Dahil, tinawag lang siyang Esal dahil sa pagbuka ng lupa. At nagkaroon ng lugar na mapagtataguan. So yan, mga anak, mga kapatid, balikan ko lang yung versikulo kanina. Zechariah chapter 13 verse 7. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Said the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. Kung yung little ones na yan ay tumutukoy sa human lap o yung lahi ni Israel na pumasok doon, maiingatan sila. So, say amen. At kung ito naman ay tumutukoy sa kaaway, gagantihan sila ng Panginoon. Dito. So, say amen. Maliwanag ba, mga anak? Tayo po'y magpasalamat sandali. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin banal,